Ang problema sa port congestion noong Pasko ng nakaraang taon, hindi na raw mauulit ngayong taon. May mga bagong patakaran na kasing ipinatutupad sa mga pantalan para mapabilis ang pagkuha ng mga kargamento. Patuloy ring sinusolusyonan ang traffic na inaasahang bibigat habang papalapit ang Disyembre. May report si Tina Panganiban Perez. Pagsapit ng Burr months noong nakaraang taon, naging sakit sa ulo ng maraming negosyante ang port congestion sa Maynila. Sabi ng Task Force Pantalan, umaabot noon ng 1 hanggang 2 buwan bago makadaong sa pier ang isang barkong galing sa ibang bansa dahil sa mabagal na pag-alis sa mga naipon ng container vans. Pero ngayon, mahigit kalahati na raw sa bilang ng mga barko ang nakakadaong sa loob lang ng isang araw. Pagtitiyak ng Task Force Pantalan, hindi mararanasan ngayong Kapaskuhan ang problema sa port congestion noong 2014. We are actually operating at a much more efficient rate than prior to the congestion. Mahigpit na ipinatutupad ngayon ang ilang patakaran sa port. 50 minuto lang pwedeng manatili sa loob ng pier ang mga truck. Kung lalagpas sila, may mag-aalertong alarm system sa mga opisyal ng pier. Computerized na rin ang monitoring ng Bureau of Customs. Kaya kahit nasa abroad pa lang ang kargamento, napag-aaralan na raw nila ang pagpapadala nito sa Pilipinas. Sa Oktubre, magkakaroon na rin ng bagong truck appointment system. Pwede nang magpabook ang mga truck bago pa man ang pag-pick up nila ng mga kargamento. Ang mga truck nagpa-pre-book, exempted na sa truck ban. Instead of the trucks going to the port waiting for a container, now brokers can pre-book the trucks, and MMDA has agreed that trucks that are pre-booked and scheduled will be exempted from the truck ban. So that will even make it move better. And patuloy ring hinahanapan ng solusyon ng mga otoridad ang matinding trapiko sa Metro Manila na inaasahang lalala pa habang lumalapit ang Kapaskuhan. Isa sa mga plano ngayon ng MMDA ang muling pagbubukas ng Quezon Avenue intersection para sa mga sasakyang nasa southbound at kakaliwa sa EDSA at para sa mga sasakyang patungong norte mula sa Quezon Avenue. Pero hindi pa daraanin dito ang mga babiyahe patungo o pabalik ng Maynila. Maglalagay rin ng traffic light ang MMDA para malimitahan ang galaw ng mga sasakyan dito. Ang Department of Budget and Management naglaan ng mahigit 20 bilyong piso para masolusyonan ang lumalalang trapiko sa EDSA at iba pang bahagi ng Metro Manila. 15.7 billion pesos ang para sa extension ng LRT Line 2, LRT 1 Cavite Extension at sa rehabilitasyon ng MRT at LRT. Gagamitin daw ito sa ibang rail projects tulad ng North-South Rail Project Phase 1 at 2 at sa expansion ng PNR. 4.8 billion pesos naman ang inilaan para sa road transport projects, kabilang na ang integrated transport system at bus rapid transits. Tina Panganiban Perez, GMA News.